Nahihirapan ka bang maging confident sa iba't ibang bagay, lalo na po sa trabaho? Wala ka bang lakas ng loob na gawin ang isang bagay na makakatulong sa inyong career growth? We got your back, kasambahay. Miss Jackie? Thank you, Ms. Annie. Dahil ukol dito ang ibabahagi ng isang corporate protocol and communication specialist. And siya rin po ay CEO ng Talk Shop PH and the founder of Life Coaches Philippines. Please welcome po to the program. Welcome back, Coach Sheila Viesca. Magandang hapon po. Coach Sheila, thank you po for your time. Magandang hapon, Miss Jackie, Miss Annie. It's good to be back. We're happy to see you back again, Coach Sheila. Maraming salamat. Ayan. Para makarami kami ng tanong, Miss Jackie, unahin mo na yung tanong mo dyan po. Thank you. Yes. Thank you po, Miss Annie. Sige, pag-usapan po natin, Coach Sheila, ang confidence, no? Paano ba tayo magiging confident sa ating mga ginagawa? And ano po yung mga bagay-bagay na parang ang hindrance po ng ating confidence? Coach Sheila? Yes. Napakagandang topic nito kasi from time immemorial hanggang ngayon, importante yung tiwala sa sarili, lakas ng loob, minsan kapal ng muka. And how do you gain this? Siyempre, preparation. Alam mo dapat kung ano yung makakabuti sa'yo, kung ano yung mga bagay na nag-i-enjoy kang gawin, kung ano yung mga makabuluhan. And when you know that it's right, understand the process. Yung mga bagay na kaya mong gawin pa ulit-ulit habang gumagaling ka, tumataas yung antas ng confidence mo, syempre. Pag hindi ka pa sanay, kahit tama yung personality mo para dun sa bagay na yon, kulang sa confidence. Kasi hindi pa masyadong kabisado yung proseso, yung mga gagawin. So may pag-aalinlangan. At yun ang isa sa mga enemies ng confidence, self-doubt. Pag hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo, hindi tama yung mga instructions or kulang yung mga instructions, and tentative ka na ikaw talaga yung tamang tao para dun sa activity or sa function na yon, it can definitely greatly affect your level of confidence. Mm-hmm. Pwede bang magtapat, Coach Sheila? Halimbawa, if you're given that kind of assignment or role, di ba pwede magsabi, I'm sorry, I want to be very honest. I have limited knowledge as far as that is concerned. Pwede ba akong at this point, nandito muna, and later on, aaralin ko ito. Can you give me at least 5 months or half year para maaral ko? And then, I will definitely grab that opportunity kung ibibigay mo yung pagkakataon. Pwede pa yung ganun. Kasi nakikita ko minsan, kahit na hindi ka capable doon sa role na yon, pero parang, sige, okay na to. And then, para confident siya, pero less yung kanyang kaalaman. Confident ka nga, pero kulang naman sa kaalaman. Di kaya maging dahilan yun ng makompromise mo yung role na binibigay sa inyo. Especially if it is in the company or even in the family. Kapag binigyan ka ng isang role na alam mo, hindi mo naman kaya, pero confident ka. Mayroon bang ganun po, Coach Sheila? It's very common actually, Miss Annie. At na-point out mo kung ano yung malaking sagabal sa pagiging confident and effective. Kasi hindi lang naman dapat malakas ang loob mo may tiwala ka sa sarili. Pag hindi mo alam yung ginagawa mo, and you don't have the open-mindedness to acknowledge na nag-uumpisa ka pa lang, kailangan mo ng guidance through coaching or mentorship, kahit malakas ang loob mo, medyo papalya ka, magiging palpak yung ginagawa mo. So, aligned with confidence is that open-mindedness, because definitely the best skill to learn is the skill to learn. Lahat pwedeng matutunan. Pero we have to understand that we all have to start somewhere. Hindi ka magaling agad, right? And when you're open
to learning, to training, the guarantee is magkakaroon ka ng mga mentors or coaches who are willing to help you. Kasi for those of us in the industry for quite some time or alam na natin ginagawa natin, masarap magturo. Pero yung ituturuan natin, feeling nila, lahat alam nila, medyo hindi lang nakaka-disappoint. Medyo you feel some sort of disgust na, ano ba to? Hindi pa niya naumpisahan. Kala niya na master na niya. Yan. Mayroon magaganon po, di ba po? Ayan, ganda naman nun, Miss Jackie. Sige. Coach, thank you for that. And, Miss Jackie, go again. Mayroon tayo pang mga dagdag na katanungan dito sa napakagandang topic natin ngayong hapon. Yes, thank you po, Miss Annie. Coach Sheila, paano naman, kunyari, paano mo maiwasan na ikaw ay magiging overconfident at minsan parang mukha ka ng mayabang, no, sa paningin ng iba? Yan po, Coach Sheila. Yes. Yung learnability, talagang key yan. Alamin mo muna kung ano yung sistema, alamin mo kung nasan ka, sino yung mga tao na nasa paligid mo na makakatulong sa'yo o kailangang tulungan mo. Kasi pag pabida-bida ka agad, baka ma-intimidate yung mga gustong tumulong or ma-turn off naman yung mga may gustong matutunan sa'yo. Yan. So, yung tamang attitude, definitely, it goes a long way. Because those who are truly confident, start first with having the right attitude and the right mindset. Kasi hindi lang sa conviction mo mag-uumpisa yung level of confidence mo. It is in the relationships that you build along the way, in the people that you engage with. And from there, the quality of learning that you receive from them, from the people and the environment. Ang ganda. Oy, dun sa ating mga kababayan na nakikinig, ano po, nanonood. Marami tayong natututunan kay Coach Sheila. O, alimbawa, after na ikaw ay naging confident na, paano ka naman magiging isang credible na tao? Ayan. Confident nga. Credible ba siya? Confident magsalita. Confident mag-report. Ano po? Pero teka muna, credible ba siya? Mayroon mga ganyan eh. Imagine, yes, dinadaan sa napakagandang mga report. Pero, pag tiningnan mo, inalukay mo lahat, tama ba ito o may deceit dito sa ginagawa nito? Yes. May deceit because wala naman talaga, hindi naman niya talaga alam. Pero, pretending to be na may alam siya. Napakahirap ganun, di ba po? Okay, sige nga po, si Sheila. Pakisagot nga po yun. Sige nga. Thank you po. Gandang tanong yan, Miss Annie. Kasi para maging worthwhile yung pagiging confident mo, talagang credibility ang kailangan. Sabi nga ni John Maxwell, if you think you're leading but no one is following, then you're simply walking. Hindi ka namumuno, naglalakad ka lang. Kasi wala ang sumusunod sa'yo. And credibility is that you're inspiring to the people you're working with, and you draw the same inspiration from them. When your goal is to do what is right, as you continue to enhance your confidence, to develop yourself, then mas lumalago ang pagkatao mo, and therefore you become more credible, you become more trustworthy, you become more knowledgeable. And all the right opportunities happen along the way. Yan. So, ang siguro maipapayo ko yung matindi, consistency. Hindi pwedeng isang araw gagawin mo yung tama, tapos next time bawi ka. Yung bang one step forward, two steps back, diba? Consistency lang. And be very self-forgiving because we are usually our worst critic. Sa dami-dami ng tama mong nagawa, pag may isa kang mali, hindi ka makatulog. Just keep going. And know kung ano yung purpose mo dun sa situation, especially in the work setting. Alam mo naman yung functions mo. Alam mo yung expectations sa'yo. And therefore, alam mo kung kanino ka hihingi ng tulong whenever coaching or guidance is needed. Ayan. Thank you for that, Coach Sheila. Miss Jackie, ibalik ko sa inyo. Si Coach Sheila, alam ko, marami ka pang mga itatanong. Go ahead po, please. And thank you.
Yes. Thank you rin po, Miss Annie. O, Coach Sheila, paano ka naman magkakaroon ng abilidad na para maging inspiration po sa iba or para maging para mag-influence po ang ibang tao, Coach Sheila? Well, we all want to be that kind of person, no, na inspiring, empowering, motivating. But I guess ang starting point is you have to be inspired by your environment. You have to be motivated by what you're doing. And you have to be self-empowered. Kasi yung energy na dala-dala mo sa trabaho, sa kung ano man yung ginagawa mo, that's the same energy that is given back to you. At nagmamanifest yan sa lahat ng mga ginagawa mo. Kasi kung hindi ka inspired, how can you be inspiring? Kung hindi ka motivated, hindi mo alam kung bakit ka nandun. Di ba parang lutang ka, how can you be empowering? So nag-uumpisa sa sarili. Ramdamin mo kung ano yung ginagawa mo, kung tama, ipagpatuloy mo, be consistent, and always find some semblance or some parang reason to be excited. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, tama yung gising mo sa umaga. Have reason to be excited, and life will be exciting, tapos inspiring. Ayan pala yan, Miss Jackie. Ito naman, paano mo unti-unting mababago ang iyong negative mindset? Kanina may sinasabi si Coach Sheila na dapat yung tamang mindset. Ito, negative mindset ba ito? Towards self-confidence at maiwasan ang nervousness, and eventually you'll go out of your comfort zone. Yan talaga. Sige, go tayo po, Coach Sheila. Thank you po. Ang isang reality is that yung negativity, hindi lang naman yan sa environment. It can be because of the personality. You are naturally reflective, talagang damang-dama mo pag may mali, pag may mga nangyayari. You have the ability to discern. So medyo ang tawag natin dyan, sige, negative thinking. Pero there's a good chance those individuals are the most emotionally in touch or emotionally connected, o kaya sabihin natin strategic, gusto nila, iniisip nila. So, ang isang pwedeng gawin dyan, syempre, bigyan mo yung sarili mo ng timeline, balansihin mo. Okay naman, isipin mo, discern kung ano yung mali, pero also find time to see the good side of certain problematic situations, critical moments in life. Yun lang. And then mindfulness. Bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mong maging masaya para mas maging excited ka sa trabaho. Hindi lang puro trabaho. Kailangan may me time ka para mas 100% pa or even more ang ibigay mo. Sa pamilya, kailangan masaya ka sa ginagawa mo. So, I would say, time management or compartmentalization. Basta, ang most powerful tool mo, yung ability mo na mag-isip ng tama. Kasi no one else will do that for you. Very good. Mag-isip ng tama. Ano po? Mag-isip ng tama. Ayan. Okay, Miss Jackie. Dapat talaga nag-iisip ng tama. Ano po? Miss Jackie, what is your final question dito kay Coach Sheila? Ano po? Thank you po. Yes. Thank you din po, Miss Annie, Coach Sheila. Doon naman po sa mga nais na magpakonsulta sa inyo, magpa-coach po sa inyo, paano po ang kanyang gagawin, Coach Sheila? Thank you, Ms. Jackie. So TalkShop handles programs for companies and for individuals. And this is a timely topic. Kasi sa lahat ng ginagawa natin, kailangan natin confidence. Kahit gaano kang kagaling, pag nawalan ka ng tiwala sa sarili, a lot of things get compromised. And thankfully, we have trainings for that. So whether it's confidence building or public speaking or relationship management or relationship building, effective customer service,
we can design that for companies and individuals. They can check out the courses on talkshop.ph or call us at 0917-877-5588 or 0917-790-5588. And we may have the class for you, or definitely would be able to design the right program for your leaders, for your teams, for your entire organization. Ganda! Miss Jackie na. And isa sa mga naalala ko dito sa binabanggit ni Coach Sheila ay yung enemy, number 1, kung maituturing yan, ng being confident ay ang self-doubt. Yan. Ayan ang binabanggit kanina ni Coach Sheila. Baka kailangan mo ng coaches, mentorship, guidance kasi naka-align yun doon sa confidence, sa usapin ng confidence. Andyan yan sila Coach Sheila para i-program kayo niyan. Miss Jackie, at this point, nakuha ba namin po, Coach Sheila, yung konting mga importanteng bagay na binanggit nyo na napaka-importante para sa amin? Yung mga tamang attitude, yung tamang mindset, napaka-importante niyan. Coach, kami nagpapasalamat. Miss Jackie, sige, at this point, natutuwa tayo. Sa kabila ng pagiging busy, napaunlakan muli tayo. Always a privilege to be here. Yes po. Bago po tayo magpasalamat kay Coach Sheila, I just want to say, yung sinasabi ni Miss Annie na being confident and sa tamang mindset. Coach Sheila, gusto ko lang i-share, yung mga kasamahan ko sa UNTV, yung mga members of the Church of God International. Kunyari, may sinasabihan, kunyari, may kino-correct. Very confident and humble po sila. And like ako, gusto ko kasi ma-correct, Pero sa kanila, yung parang very, very willing to be corrected. Yan. So, yun po ang natutunan natin kay Kuya Daniel Razon. And ako po ay nagpapasalamat kasi it's such a good environment. Thank you, Miss Jackie. Maraming salamat po. Thank you. Yes, talaga po. Very confident with humility. Yes po. And salamat po. Yes po. Go ahead. Tama yung culture ng UNTV because of Kuya Daniel and all the leaders there. I've guested several times, whether it's before the pandemic, during the pandemic. Importante talaga yung work environment and the right culture kasi nakakatulong yan. And I'm very happy that you get to help a lot of people and touch lives. Not only dyan sa mga nagtatrabaho dyan, but definitely all over the Philippines and different parts of the world. Miss Annie and Miss Jackie. Thank you so much. Yes po, totoo po yan. So ngayon po, kami po ng team ng Serbisyong Bayanihan ay nagpapasalamat po sa inyo. Once again, of course, ang Corporate Protocol and Communication Specialist, and siya rin po ang CEO of Talkshop PH and founder of Life Coaches Philippines. Of course, we'd like to thank Coach Sheila Viesca. Salamat po muli sa inyong oras. Maraming salamat po sa ulitin. Muli po sa ngalan ni Kuya Daniel Razon. Nagpapasalamat tayo, Miss Jackie, kay Coach Sheila.